church. Good morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. It's Sunday once again. Ngayon ba ay 4th Sunday of October. October 22, 2023. At maraming salamat sa Panginoon for this day. It's a great privilege na tayo po ay magsama-sama para purihin ang ating Panginoon. Amen. So sige po, magsiupo na kayo. Mas masarap yung kinakausap. At maraming salamat dahil tayo po ay talaga namang pinagpala ng Diyos. Amen. We believe that you are super blessed. Greatly blessed and highly blessed. Kasi nga po sabi niyo sa katabi niyo, you are so blessed. And deeply loved by God. Kanina yung mga introduction ng mga others, ano tayo? Kalipas na linggo. Ang dami natin nababasa na marami po mga tao sa ngayon ay according to statistics, hindi lamang po nagkakasakit. Marami nagkakasakit sa ngayon at marami po talagang nalulungkot siguro po sa mga kaganapan sa paligid natin. Of course, hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Patuloy pa rin po yung kaguluhan na nagaganap sa Israel. So let's continue to pray for Israel. At hindi lamang po ang Israel, pati po yung mga sibilyan na napapahamak sa bahagi ng mga Palestino. At alam po natin na ito po ay mga kapahayagan po ng mga hula ng Biblia. So naghahalo po yung ating pakiramdam na dadalamhati tayo, of course, para po sa mga kapwa nating tao na pahamak, namamatay sa bahagi ito ng Israel at sa Gaza Strip. And of course, tayo rin po ay nagagalak dahil totoo po ang sinasabi ng Biblia na ito po ay magaganap sa huling panahon. At dahil po dito ay tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa, isang pag-asang buhay na buhay dahil nalalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. So kayo po ba'y napagpala sa ating pong praise and worship? Of course, pasalamatan po natin ang ating team, ang Solution Worship. And in behalf of Solution Worship, we would like to thank ang pamunuan ng FEBC Philippines. Of course, ang presidente ng FEBC Philippines, si Mr. Lucio Castillo. Thank you so much for the opportunity and the privilege na mapabilang po ang Solution Worship para po sa bagong album ng Papuri 25 that happened last Thursday sa CCF Maine. And also, we would like to thank, in behalf po ng church din, kasama ng church, ang Papuri Executive Director, si Sir Andrew Cura. Nandun siya. At maraming salamat, sir, for the opportunity na kami po yung mapapila. Of course, ating overall producer si Khalil Refuerzo at ang ating musical director nung concert day mismo, yung kanyang napakahusay na kapatid si Brother Eboy mula sa Victory Worship. Amen. So maraming salamat sa patuloy pong nagbibigay ng feedback po sa Solution Worship at sa inyong lingkod at kayo po yung napagpala na ating awitin. Once again, yung napakinggan po natin kanina, isang praise and worship song atid po sa inyo ng Papuri 25 at kasama po sa maraming cuts po ng album ang Cruise na na-perform po ng Solution Worship last Thursday night sa Papuri 25 album. So lahat po talaga ng papuri sa Panginoon. Amen. At sa mga nagtatanong, saan mo kinuha, Brother Laverne, yung song na yan? Actually, yung kabuuan nito, of course, as we all know, from John 3:16, at yung bridge part ay sa Ephesians chapter 3, verses 18 and 19. Ang dami nagtatanong dun walang kasing lalim at lapad at taas. Sa lawak ay wagas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Pag nakita niyo po yung mga talatang, yung mga salitang ito po ay tumutukoy sa krus. Walang kasing lalim at lapad at taas. Sa lawak ay lampas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. That's the picture of the cross. Kaya po yung title ng song ay Cruise. Kaya ito po ay biyaya ng Panginoon sa atin. So, kung kayo po ay wala pang kopya, ay mag-antabay kayo kasi ang balita ko naubos yung kanilang limited edition na USB. Kasi nilagay sa USB yung album. So, mag-antabay po tayo para kayo rin po ay magkaroon ng kopya. Amen. So, talaga pong sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. At sa umaga pong ito ay pagpapatuloy natin ang ating mga pinag-uusapan itong mga nakalipas na 2 buwan na actually, Yes. Eksakto, pagdating next Sunday, yun po yung pagtatapos sa ating serye concerning the armor of God. Alam niyo po,
hindi po nagkataon na ito po yung ating tinatalakay for almost 2 weeks, 2 months na. Alam ko meron po itong pakay sa atin ng Diyos. Napapansin niyo po ba? Parang meron pong spiritual warfare talaga na nagaganap sa paligid natin. And of course, meron pong spiritual battle din sa maraming mga mananampalataya. And I believe this message is for everyone. Ito po ay marapat nating kinikilala at minamagnify at pinapasalamatan at inaangkin itong mga baluti o yung baluti ng Diyos na inilaan po sa atin. At sa atin pong pagpapatuloy, ngayon po ay tatalakayin natin yung ika-6 na item na bahagi po ng baluti ng Diyos. Pero before we move on, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, dalayan ko po na patuloy mong buksan na aming isipan, sayaman na yung salita at gamitin niyo po ang inyong lingkod para ito po ay aking maipahayag at mailahad ng malinaw sa pamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu na siya po magbubukas sa aming mga kaluluwa para, Panginoon, pawiin ang anuman pong duda at kalituhan concerning po sa topic na ibinigay mo sa amin, at ito po ay magbubukas, Panginoon, ng mayamang kapahayagan nang sa gayon managana kami, Panginoon, sa biyaya at kapayapaan. Purihin ka, O Diyos, ito po aming panalangin at inaangkin po namin ang iyong pangunguna sa umaga pong ito sa aming mga pag-uusapan at pag-aaralan. At ito po aming kahilingan, aming tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. As usual, atin pong pag-uusapan ay, of course, bahagi po ng baluti ng Diyos at sisimulan po natin sa isang katanungan. Paano ginagamit ang salita ng Diyos bilang panlaban sa kalaban? So, atin pong topic for today, it's the sword of the Spirit. Still, ito po ay bahagi pa rin po ng baluti ng Diyos o yung armor of God. At ang atin pong verses na paghuhugutan pa rin bilang pagsisimula, still it's found in Ephesians chapter 6, verses 10 until 11. Dito muna po tayo. At basahin po natin ito. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Bakit finally? Dahil po yung Ephesians, sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay binubuo lamang po ng 6 na kapitulo. Medyo maiksi lamang po ito. Yung first part po nito ay i-divide po natin sa 3. No? Ipinapakita po dito ng Apostol Pablo sa pamagitan po ng Banal na Espiritu at ipinapahayag niya sa mga mananampalataya kagaya natin. Yung first part ng Ephesians, ipinapaalam po sa atin ng Banal na Espiritu yung yaman na meron tayo. Yung wealth, that's the first W. Yung second part po, yung middle part po ng Ephesians, pinapaalam po sa atin kung paano po tayo lalakad sa ating pagkakatawag bilang mga anak ng Diyos. Yung ating yung walk natin bilang mga pinagyamanan ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So, yung first part, wealth, at saka yung second part, yung ating walking with the Lord. Yung third part, kaya sabi dito ni Apostol Pablo, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ito naman po yung tinatawag na warfare. Kaya 3 W's po ang makikita natin sa book of Ephesians. So once again, what is the first part? Yung ating wealth, yung tinanggap natin dahil kay Kristo Jesus. Ikalawa, dahil tinanggap na po natin ang kayamanan mula po sa Diyos. At ito po ay isinakatuparan ng mga pagsunod ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ngayon ay pinapalakad yung ating walk with the Lord. At dahil po tayo nakakapaglakad na, yung third part po ng Ephesians, finally, my brethren, kung bakit po tayo pinalakas sa kapangyarihan ng Diyos, dahil po meron pa rin pong labanan na nagaganap sa mundong ito. Although ang ating pong pakikipaglaban, sa totoo lang, hindi po tayo lumalaban. Ang nakikipaglaban para sa atin ay ang ating Diyos. So this is the warfare. Kaya po sabi once again ng Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, sabi niya, even though may warfare, you have to be strong in the Lord and in the power of His might. So hindi ka makikipaglaban gamit ang iyong lakas kasi wala po tayong lakas. And then sabi pa ng verse 11, now paano tayo makikipaglaban in the power of God's might? By putting the whole armor of God. So meron pong inilaan na sa atin na armor ang Panginoon. Why? Anong reason? Bakit na kailangan nating isuot ang kabuuan ng baluti ng Diyos? Ito yung reason. That you may be able to stand against the wiles of the devil. So gusto ng Panginoon, tayuan natin ang alin? Yung kapangyarihan, o yung kinalulugaran na inilaan na sa atin ng Diyos. So ibig sabihin, itong tagumpay na kilalalagyan natin, ito po ay inilaan na sa atin ng Panginoon.
Huwag niyong ibibigay kung kani-kanino. Sabi ng Panginoon sa atin, this is for you. So paano natin tatayuan yung ground na binigay sa atin, yung grace ground? By putting on the whole armor of God. Amen. At ang atin pong labanan, sabi pa ng verses 12 until 13, still with Ephesians chapter 6, ito po ay hindi labanan ng tao sa tao. Ito po yung labanan ng Espiritu. Kaya po marami po mga tao sa ngayon ay hindi na nanagumpay kasi akala po na maraming tao, especially yung mga unbelievers, akala nila pag merong umaaway sa kanila, minsan ginagawang personal talaga dahil akala nila tao sa tao yun. Pero tayo po tinuturuan ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng mga talatang ito at pinapaalam po sa atin ang labanan talaga ay nagmumula sa spiritual realm. It's a spiritual battle. Now, ito pong sabi sa atin ng verse 12, still with Ephesians chapter 6. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. And then, verse 13, once again, the Lord reminds us, therefore, kaya may therefore dito, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand. So, ibig sabihin, inilaan na po ng Diyos para sa atin. Ibinigay na po sa atin ng Diyos ang lahat ating pangangailangan. Amen. So, ang ating papel, kung inilaan na po ito sa atin, anong papel po natin, mga kapatid? Tinatanggap na lamang po natin. Or kapag binigyan tayo ng regalo ng Diyos, sabi niya sa atin, ito yung baluti ko, all you have to do, isusuot po natin because meron tayo mga tinatawag na free will. Hindi po ipipilit ng Diyos yan sa inyo. Kasi hindi po manipulative ang Diyos. But nasa sa atin na po yung responsibility natin. Siya na po ang nag-provide. Siya po ang makikipaglaban para sa inyo. Pero ang gusto lamang po ng Diyos na ating pagsang-ayon sa Kanya, you have to cooperate with God by putting on the whole armor of God. Hindi po pwedeng pa isa-isa. Dapat po kompleto. Now, ano po itong kompletong armor of God bilang pagbabalik tanaw at para po sumisiksik sa ating isipan, hindi natin makaligtaan. Quick review. The first one is the belt of truth. Number 2, the breastplate of righteousness. Number 3, the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. The helmet of salvation. That's number 5. Tinalahay po natin. 2-part series po yan. Last 2 Sundays. And of course, itong first 5 ay mga defensive. Defensive, ibig sabihin pananggalan. Pero hindi po natatapos doon. Ang pakikipaglaban, hindi ka lang laging sumasangga. Nag-provide din po ang Diyos sa atin ng offensiva, na tayo po ay pwedeng umatake sa umaatake sa akin. And number 6 is the sword of the Spirit. And next Sunday, we'll be talking about the praying in the Spirit. Amen. So ano po mga significance na ito, mga kapatid? In the armor of God and its significance, number 1, the belt of truth holds everything together. Di ba yung ating sinturon, kapag kayo po nakikipaglaban na walang sinturon, mahirap kasi hawak-hawak mo ang iyong salawal o pantalon, mapapahiya kapag nahulog yon. Talo ka pa. So ito po ang purpose ito. The belt of truth holds everything together. The breastplate naman of righteousness protects our heart. Kasi ito po ang gusto ng Panginoon, poprotektahan yung ating mga puso. Kapag tayo po nakikipaglaban, kung bakit po mga sundalo, mga Romanong sundalo, sa panahon po, mga 2,000 or more than 2,000 years ago, bakit po nila pinoprotektahan ang kanilang mga dibdib by using this breastplate? Actually, yung kanilang breastplate ay mula ulo hanggang talampakan. Kasi, pag ang kalaban mo ay talagang gusto kang patayin, tutusukin ang puso mo niyan. At pag natusok ang puso mo at ikaw ay exposed, wala kang breastplate, talagang pwede kang tumagos at agad-agaran, ikaw ay pwedeng mamatay. The gospel of peace protects our feet. Pag-usapan na po natin yan. And the shield of faith protects our whole being. And the helmet of salvation protects our head. Kaya po importante na bakit pinoprotektaan ang ating mga ulo? Para maitalaga po sa ating mga isipan na sadyang ang ating pong kaligtasan kailanman hindi po ito pwedeng bawiin at hindi po gagawin at babawiin sa atin ng Diyos kapag siya po ay nagbigay. Hindi po siya nagbibigay and then pag naisipan niya, babawiin. Hindi po. Because sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 14, surely, blessing I will bless you, sabi niya. And multiplying I will multiply you. So God is not in the business of subtraction. But He is in the business not just of addition, but anong ginagawa niya?
minamagnify niya. Lagi pang pinagyayaman po niya. Amen. And amen. Blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. So, nasa business po siya ng multiplication. Amen. Napakabuti ng Panginoon. And so today, pag-uusapan natin, alamin natin, ano ba itong sword of the Spirit? So, nasa number 6 na po tayo, itong ika-6 na baluti ng Diyos. Ephesians chapter 6, verse 17a. And the sword of the Spirit, what is the sword of the Spirit? It's the Word of God. So kaya pala, itong sword of the Spirit ay tinuturing na opensiba. So hindi lamang po tayo gumagamit na ating pangdepensa. Gumagamit tayo ng pananggalan. Gusto ng Diyos, meron din tayong pang-counter-attack sa kalaban. Ano po yung pang-counter-attack natin sa kalaban? It's the sword of the Spirit, which is the Word of God, ang salita ng Panginoon. Ngayon, saan po natin napapakinggan ang salita ng Panginoon? Hindi po sa inyong mga opisina. And definitely, hindi po sa palengke. Napapakinggan po mainly ang salita ng Panginoon sa inyong mga simbahan. Amen? Kaya po talaga itinalaga ng Diyos ang araw ng Sunday ay tayo po ay nagsasama-sama sa sambahan para tayo po ay meron tayong nagagamit bilang tabak ng Espiritu Santo. At yan po ang salita na ating Diyos. Now, bakit po ito ang itinalaga ng Diyos bilang makapangyarihang tabak o sword na atin pong pang-atake sa kalaban? Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Nung ako po ay bata pa naman ako hanggang ngayon. Sinasabi nila lagi na the Word of God daw po is like a two-edged sword. Do you believe it? Naniniwala po ba kayo? Amen? Actually, it's wrong. Hindi po siya kagaya ng two-edged sword. Because once again, sabi po ng talata, for the Word of God, of course, is living and powerful. The Word of God is sharper than any two-edged sword. So, mas matalim po siya. And that is good news. So, hindi po siya kagaya ng dalawang tabak na magkabilaan ng talim. Kasi bakit magkabila ang talim? Di ba, pag hinataw kang ganun, hindi lang yun ang kapangyarihan ng two-edged sword. Pag binalik niya yun, pwede ka pa rin mahiwa. And sa panahon natin sa ngayon, I believe it speaks of yung laser beam. Di ba yung laser ginagamit din sa sensya? Tumatagos yun, two-edged yun eh. Pero ang salita pala ng Panginoon, hindi lang, I believe kung siya po ay sharper than any two-edged sword, siya po ay kagaya din ng krus, meron siyang 4 na bahagi. Hindi lang 2 bahagi. So sobrang talim, mas matalim po siya sa tabak na magkabila ay may talim. So hindi po totoo na ang salita ng Diyos is like a two-edged sword. The Word of God is sharper than two-edged sword. Wow! Bakit? So, ibig sabihin, tayo po ay sobrang blessed talaga. Kaya pala pinapagamit sa atin ng Diyos itong kanyang tabak. At ang tabak ng Espiritu Santo ay sadyang mabisa, sadyang buhay. So, ibig sabihin, may ginagawa po ito kapag ito po ay ginamit sa kalaban. Kaya po ayaw ng kalaban ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, maraming Kristyano sa ngayon ay okay lang sa kalaban na sila po ay hindi maalam sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi po kayo maalam sa salita ng Diyos, wala kayong pang-counter-attack sa kalaban. Amen? Halimbawa, meron kayong kalaban. Tapos, nag-iespadahan kayo gamit yung mga tabak. Tapos, yung alam ng kalaban nyo, yung tabak nyo mapurol. Hindi kayo katatakutan. Di ba? Mga kapatid. Na paano po tayo tumatalim? At ang sabi ng Panginoon, ay mas matalim pa ang salita niya sa tabak na magkabila ay talim. Para ito po ay magamit natin, dapat pinag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Now, sabi po dito pa ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos, sabi sa magandang balita Biblia, ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Bakit po siya mas makapangyarihan? Ito po ang sagot. Tuloy po natin ang Hebrews 4 verse 12. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit.
Tumatagos sa pagitan ng espiritu at ng kaluluwa. Ano po ibig sabihin nito? Ang siyensya, ang mediko at medisina, hindi po kayang gawin po ito. Amen? Wala pong doktor na kayang tumagos o manuot sa pagitan ng espiritu at ng kaluluwa. Wala pong nakakagawa nun. Now, ito pang maganda. And of joints, alam niyo yung joints sa Tagalog? Kasu-kasuan. Di ba ito yung bahagi ng ating katawan na laging masakit? Amen? Sino po dito may problema sa kasu-kasuan? Kasi iba dito, ano lang, no? Atay-atayan lang ang problema. So, kasu-kasuan. And marrow. Alam niyo yung marrow? Dito po binamanufacture ang dugo ng tao. Ngayon, pag hindi po healthy ang marrow ninyo, magkakaproblema kayo sa dugo. Pag may problema tayo sa dugo, doon na nagsisimula ang sakit. Amen? Di ba kapag meron pong tinitest tayo ng doktor, anong kinukuha po sa atin? Muta ba? Hindi naman eh. Hindi naman sinasabi ng doktor, bigyan mo nga ako ng muta, i-check natin kung may sakit ka. Or bigyan mo ako ng konting luha. Hindi naman gano'n, di ba? Ano po kinukuha sa atin, Tita Lorna, pag pupunta tayo sa doktor? Dugo. Doon chine-check. At pag meron pong nakitang may mali sa dugo ninyo, kaya pala may sakit ang tao. So, ibig sabihin, kagaya po ng ibang mga tagapagturo sa ngayon, this is good news, sinasabi nila, ang salita ng Diyos ay nanunuot lang hanggang sa spiritual side, spiritual realm. I beg to differ. So, ibig sabihin, hindi lamang po makapangyarihan ang Diyos, ang kanyang salita sa bahagi po ng ating espiritu. Kundi, nanunuot din po ito sa ating kaluluwa. Ano yung kaluluwa natin? Sa kaluluwa po natin, narito yung main faculty, yung ating isipan. Kung kayo po ay binabalot po ang inyong isipan ng depresyon, para sa inyo po ang mensaheng ito. Dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang kanyang tabak na sadyang mas makapangyarihan pa, mas mabisa pa sa alinmang tabak na magkabilay talim. So kung kayo po ay lagi nakikinig ng salita ng Panginoon, kung kayo po ay may depresyon, I declare, mawawala po ang depresyon nyo. Dahil ito po ay may kakayahang manuot. Sabi po ng Biblia, tumatagos sa pagitan ng espiritu at ng kaluluwa. At hindi lamang po natatapos doon. Mga kapatid na nanonood sa ngayon, sinasabi po nila ang pagpapagaling daw po ng Diyos ay sa spiritual realm lang. I beg to disagree. Because muli po sinasabi dito, nanonood din po siya. Kaya niyang puntahan, even ang ating mga kasu-kasuan at ang ating mga marrows o yung kaibuturan ng ating laman. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, hindi lamang po kaya niya ayusin ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, kasama rin po yung ating mga physical na katawan. Hindi po ba good news yun? Amen? And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam po ng salita ng Diyos kung bakit po siya buhay at makapangyarihan kasi kaya po niyang sakupin at ayusin ang anumang bahagi ng iyong pagkatao na may problema sa espiritu, sa kaluluwa, and even sa inyong physical body. Amen. So this is good news, mga kapatid. Napakalinaw po na sinasabi ng Biblia. 1 Thessalonians 5 verse 23, bilang patunay na isang tao po ay binubuo ng tatlong bahagi. Espiritu, kaluluwa, and of course, ang ating katawan. Now may the God of peace Himself sanctify you completely. He wants it to be complete. Dapat po, kapag inayos niya ang iyong espiritu, gusto niya, paunti-unti po, umaayon din po sa wangis ng ating Panginoon Hesukristo, ang ating kaluluwa at ang ating katawan. Kung ang ating Panginoong Hesukristo po ay free from depression, unti-unti rin po natin itong mararanasan kapag kayo po ay naniniwala sa inyong mga kaluluwa. Amen. Tuloy po natin ang verse. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So kaya pala, ang salita ng Panginoon, which is the sword of the Spirit, ito yung kanyang makapangyarihang tabak na gagamitin natin bilang opensiba, pang counter-attack sa kalaban, talaga namang gagamitin po ito ng Diyos para tayo po gawin kumpleto, hindi lang sa ating espiritu, pati sa ating kaluluwa at sa ating katawan. Amen. So this is good news para po sa mga nanonood sa atin. Kapag kayo po ay patuloy na talaga namang babad na babad sa mayamang salita ng Panginoon, na tama yung konteksto na inyo po pinaghuhugutan, hindi naman po nagiging malusog ang inyong espiritu. Actually, malusog na po talaga ang inyong espiritu bilang isang born-again Christian, bilang mananampalataya, dahil ang banal na espiritu ng Diyos ay nananahan na sa iyong born-again spirit.
Now, kapag ito po yung pinaniwalaan mo na sadyang hindi po aalis ang banal na espiritu sa inyong born again spirit, maapektuhan po nito hindi lang ang inyong espiritu, pati po ang inyong kaluluwa. Kasi ang salita po ng Panginoon, ang siya lang may kakayahan na tumagos o manuot sa pagitan ng espiritu at ng kaluluwa. At kapag ito po'y pinagyaman mo sa iyong kaluluwa dahil patuloy po kayo nakikinig ng mayamang salita ng Panginoon, wala kang magagawa. Kahit po ang problema mo sa kasukasuan at sa iyong maro ay kaya pong ayusin ng salita ng Panginoon. Dahil ito po isa diyang buhay at mabisa at makapangyarihan. Higit pa sa tabak na magkabilay may talim. Amen. And this is good news. Alam niyo, naaalala ko lang nung araw, meron pong isang pastor na sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, hindi nagkataon na apelido mo ay Dukot. Siyempre, no, kung kayo po'y nasa kalagayan ko, kapag ganyan ang apelido mo, ang hirap dalhin. Naalala ko nung bata pa ako, yung apelido ng lola ko ay Garcia. Ganda. Nung ako'y nasa grade 1 until grade 4, pag ako po ay sumasali ng contest, papaakyatin ka ng stage, no? Bata pa ako noon na mahilig ako mag-drawing nung araw, pinapadala ako ng aming school para lumaban sa iba't ibang mga eskwelahan. Pag nagpapakilala kami sa stage, papakilala ko ganito, my name is Laverne Garcia. Kinakaya ko talaga apelido kasi pinagtatawanan nila eh. Hanggang sa dumating po yung panahon na ako'y kumukuha ng nung panahon natin ay TIN pa eh. Tax Identification Number. Ngayon yata, tita, TAN na eh, no? Tax Account Number. Ay, baliktad ba? Tama. Nung panahon ko nung kumuha ko, TAN pa. TAN. So, ngayon ang TIN. So, ngayon, sa Quezon City ito, kumukuha ko. Eh, ang daming tao. Pag tinatawag ang apelido, nagtatawanan sila. Sabi ko, naku, yari ako. Pag tinawag yung apelido ko. So sabi ko, may nauna sa akin, may tinawag, kasi katabi ko, may number. Nung tinawag yung, hindi ko maalala, basta maganda yung apelido niya. Ano tinawag yung apelido ko pala, hindi ako tumayo. Kasi nagtatawanan yung mga tao eh. Yung sumunod na tinawag, doon ako tumayo. Pagdating doon sa lugar na pagkukunan ng aking TAN, kinukuha ko na yung, Dukot. Kita nyo na yung struggle ko nung bata, ano? Ang hirap. Pero nung mayroong nagsabi sa akin, Pastor, alam mo, Pastor, ang ganda ng apelido mo. Sabi ko, paano naman naging maganda yung apelido ko? Parang tunog ng magnanakaw eh. Kaya nga, sabi ko, sa eskwelahan namin nung araw, hindi ako ginagawang treasurer eh. Kasi baka pag may nawala, ako yung pagbibintangan. So, balik po tayo dito sa kwentuhang ito. Sabi nung pastor, alam mo ba ibig sabihin ng apelido mo? Dukot. Dual cut. Ako maganda kasi itinatalaga ka ng Diyos bilang tagapagpahayag ng kanyang ebanghelyo. Pero sabi ko, Lord, hindi lang pala dual eh. Mas makapangyarihan nga sa tabak na magkabilay talim. So, ang ganda nung, sabi ko, Lord, thank you for this revelation. Ginamit mo yung pastor. So, kahit po sa mga hindi kagandahang mga bagay sa ating buhay, nagtatalaga pa rin ng Diyos sa atin. Amen? So, alalahanan nyo, ibig sabihin, apelido ko ay dual cut. So, hindi lang basta-basta Dukot. Kaya pinapakilala ko ngayon apelido namin in French. Maganda po yung apelido namin in French. Dukwa. Ganda na apelido ko, ano? So, ngayon po, hindi ko na kinakaya apelido ko. Ako po si Laverne Dukot. Du, for dual, kut, kat. Yan. Pero ang salita po ng Panginoon, once again, para tumimo sa ating isipan, it's sharper than any two-edged sword. So, ang salita ng Panginoon, kapag ito po ay pinuno po natin ang ating mga sarili, ay ang tawag dito, nanunuot, kaya po niya tumagos mula po sa pagitan ng espiritu at ng ating mga kaluluwa. Ganyan din po sa ating mga kasukasuan. Wow! Praise God! Amen. Why? Bakit po siya makapangyarihan? 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Kasi po kapag kayo po ay lito sa doktrina, inilaan po ng Diyos sa kanyang salita para tayo po ay ituwid sa ating mga doktrina. And I believe doctrine matters, mga kapatid. Kapag mali po ang doktrina inyong pinapakinggan, maapektuhan po ang inyong kaluluwa. Kasi bakit?
ang main faculty na ating kaluluwa ay ang ating isipan. Dito dumadaloy ang doktrina. And also, for reproof, itinatama po yung mga maling ating natutuhan. For correction, for instruction in righteousness. Anong purpose po? Bakit po inilaan sa atin ng Diyos ang salita niya? Verse 17, that the man of God, like you and me, may be complete. So gusto ng Panginoon, tayo po ay kompleto sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, at sa ating physical na katawan. Para kapag tayo pinaharap sa mga laban ng buhay, hindi pwedeng healthy lang ang iyong spirit, ang iyong kaluluwa, tapos yung katawan mo sakitin. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Gusto niya that we may be complete, thoroughly complete, equipped for every good work. Ngayon, bilang mananampalataya, kung healthy po ang iyong spirito at ang inyong kaluluwa, pero usually nga, pag hindi healthy ang kaluluwa mo dahil hindi tama yung mensahe inyong tinatanggap, naapektuhan ang inyong katawan. Now, paano po kayo makakagawa ng mga charity works? Hindi kayo makatayo. Alam niyo kung bakit? Masakit ang kasukasuan ninyo. Pero alam niyo po, this is good news. Meron pong gamot na mas mainam sa eskalan. And this is the Word of God. Amen. Actually, yung mga gamot nga po sa totoo lang yung mga gamot, pag iniinom po natin, napapagaling po nito yung ibang bahagi ng ating katawan, pero meron pong side effects. Kaya po sabi sa atin ng Diyos, once again, pagyamanin po natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Mga Hebreo 4:12. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So bakit po napaka-importante ng salita ng Panginoon? At ito po'y kinakailangan natin gamitin bilang pang-atake sa kalaban. Dahil po sabi ng Panginoon sa atin, in Proverbs 4:20 until 22, my son, sino po kinakausap dito ng Diyos? Tayo, mga mananampalataya. My son. Ang lambing na Panginoon, no? Give attention to my words. Incline your ear to my saying. So gusto ng Panginoon, give attention to my words. Dapat po bilang mananampalataya. And I believe and I pray, bilang mga tunay na mananampalataya, we have this hunger for His Word. We have this desire na magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, yung Biblia, importante po na tayo po ay may Biblia. I suggest that you buy your Bible talaga. Or magkaroon kayo ng Bible app. Pero mas mainam pa rin. Ako may Bible ako talaga sa bag ko. Para pag nagkakaroon ng bag raid, nakikita ng mga kaibigan nyo, ay, laki-laki ng bag mo, pero meron ka palang Bible. Hindi, laki-laki ng bag mo, tapos wala ka ng isang Bible. Paano tayo ma-identify bilang mga mananampalataya? Di ba? Para bang isipin natin, marami pong mga tao sa ngayon, hindi sila makaalis ng bahay na ibang tipong pag naiwan ang cellphone, para bang gumuho na ang mundo nila. Pag ba naiiwan po ninyo ang Bible, ganun din ang pakiramdam nyo. Sana ganun din. Kasi po, ito po ay pinaka-makapangyarihan. Buhay, mabisa, at higit na mas matalim sa tabak na may magkabilang talim. Amen. So once again, Proverbs 4:20, my son, give attention to my words. Gusto po ng Panginoon, lagi natin binabasa po ito. Please find time to read the Bible. Incline your ear to my saying. Dapat pinapakinggan din po natin ang salita ng Panginoon. Bakit kailangan kong pakinggan? Para po malagana ang ating pananampalataya, lumago. Sabi ng Romans 10:17, so then faith comes by, paano po dumarating ang pananampalataya? By hearing. One-time hearing? No. Continuous hearing. By the word of Christ. Verse 21, dito po tayo. Let's go back to Proverbs chapter 4. Do not let them depart from your eyes. So dapat binabasa natin lagi. Keep them in the midst of your heart. Kasi pag binasa po natin ito, papasok sa ating isipan, which is the main faculty of our soul, bababa po yan sa inyong mga puso. At kapag nakabasa po kayo ng mga katotohanan na sinasabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo, na ipinapaalam po sa inyo na sadyang walang kasing lalim at lapad at taas, at sa lawak ay lampas ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon, talaga namang matutunaw po ang inyong damdamin sa pag-ibig ng Diyos. At kung meron man po kayong mga kinatatakutan, mga problema, ano man pong takot, sabi nga po ng 1 John 4:18, kapag kayo po ay talaga namang babad sa mayamang pag-ibig ng Diyos, ano mang takot at pangamba, ito po'y kanyang papawiin. Kaya po mahalaga talaga yung damdamin natin Ito po ay gusto ng Panginoon every single day, hindi po tayo kakaba-kaba. Ano yung epekto nito? Naalala ko nung araw, pag kinakabahan tayo, pansinin nyo,
mamaya po kumukulo na tiyan nyo. Di ba? Gusto niyo po ba dito ang inyong maintenance ay diatabs? Ang hirap noon, hindi ka makakakilos. Di ba? Kapag kumukulo ang tiyan natin, ang dami mong bagay na hindi nagagawa. And that's why verse 22 tells us, ano po ang bisa, bakit makapangyarihan at buhay ang salita ng Diyos? For they are life to those who find them. Sino itong to those who find them? Ito yung pong mga Kristiyano nagkakaroon ng kapahayagan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And help to all their flesh. Wow! Kung bakit pala buhay at mabisa at higit pang matalim ang salita ng Panginoon dahil ito po ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng ating katawan. Mula po sa bumbunan hanggang sa inyong talampakan. And help to all their flesh. Naalala ko po, yung aking tatay nung may sakit na ibahagi na po ito sa church. Nung siya po ay dinala namin sa hospital, may problema sa baga. And his doctor gave him isang gamot na napakahusay. Sabi ng doktor, mahusay eh. Sabi ko, ba't po nasabi niyo mahusay? Eh, sobrang mahal. Ang mahal. So, ganun pala yung sukatan, no? Pag mahal yung gamot, mahusay. Pero mahusay talaga yung gamot. Nakakatakot lang bilhin, sobrang mahal. So, pinainom namin sa aking daddy, nasa hospital po siya, umaayos yung baga. Ang problema, nabutas yung bituka. Yun po ang nagagawa ng medisina. Of course, ang kaalaman po ng tao ay kapos kumpara po sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ang salita po ng Panginoon, sabi dito, pakita nga po natin once again, Proverbs 4:22, for they are like to those who find them. Kapag natagpuan po ninyo ang kapahayagan ng salita ng Panginoon, ito po ay magbibigay sa atin ng kalusugan sa lahat ng ating katawan. Kapag kinain po natin at patuloy natin hindi tinatanggal sa ating mga mata, at hindi natin pinapawi sa ating mga tenga ang mayamang salita ng Panginoon, ang dulot po nito sa ating mga katawan ay kagalingan and health to all our flesh. Wala po itong overdose. Hindi po ito kagaya ng gamot. Alam niyo pala yung vitamin C, hindi na pala healthy yan pag napasobra kayo eh. Akala ko nung araw, the more ng vitamin C, okay lang. Meron po mga studies sa ngayon, hindi rin po maganda ang sobrang vitamin C sa katawan. Nakakalimutan nyo na yung DEFG, HIJK, nandun ka lang lagi sa C. Yun ang epekto nun. So, ang wala pong overdose, it's the word of Christ. Amen. And then, Proverbs 17:22, a merry heart does good, like medicine. But a broken spirit dries the bones. This is literal, I believe. Kapag broken po ang spirit nyo, ibig sabihin, hindi kayo tumatanggap, hindi kayo nakapagbabasa, hindi kayo nakikinig ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo, it dries up the bones. Ano po yung ibig sabihin dries up the bones? Kaya po pala meron ang mga taong mga rayuma. Yun po ang finding sa mga doktor. Kapag nanunuyot po ang buto dito na nangyayari, nagkakaroon po ng rayuma ang katawan ng tao. Ang galing ng salita ng Panginoon. No? So tayo po dito sa church, ano po yung pinakamainam na tabak na panlaban natin ng kalaban? Huwag niyong tatanggapin. Kung kayo po ay nanghihina at pakiramdam nyo, sumasakitan yung mga kasukasuan at buto, ano pong pinakamainam na panlaban? Salitaan ng Panginoon. Sabi mo, Lord, pupunuin ko ang aking isipan ng iyong salita para hindi ako magkakaproblema sa aking kasukasuan at sa aking buto. Na kung saan doon po minamanufacture yung sa bone marrow, yung dugo natin, doon pala nagsisimula ang lahat. At kapag healthy po ang inyong mga dugo, kapag healthy po ang inyong puso, it's like medicine. Naapektuhan po inyong physical body. Amen. Kaya pala once again sabi ng Hebrews 4 verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword. Kaya po itong itinalaga sa atin ng Diyos bilang ating opensiba sa pag-atake sa atin ng kalaban. Now, paano po ginagamit ang salita ng Diyos bilang panlaban sa kalaban? So alam na po natin na ang the sword of the Spirit is the word of God mismo. So paano po natin ginagamit po ito bilang ating opensiba sa kalaban? This is good news. Alam niyo po, kapag kayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, pero dapat po natin isaalang-alang na kayo po ay nakikinig sa isang turo na tama yung konteksto. Kasi pag mali po yung inyong pinapakinggan, paano natin malalaman na tama ang inyong pinapakinggan? Alam niyo po sabi ng Biblia, kapag tayo pinapakinig ng salita ng Panginoon, pinapawi po nito ang anumang takot at pangamba. For God did not give us a spirit of fear, but of power
sa ating isipan, of love sa ating damdamin, and a sound mind or right disposition sa ating kalooban. So kung kayo po ay pumupunta sa isang sambahan na kayo po ay nako-condemn, yung bang tipong bago ka magsimba, ang saya-saya mo. Pagpasok mo ng church, nako-condemn ka, and then paglabas mo, pakiramdam mo, hindi ako kasing saya nung pagpasok ko kanina, mukhang hindi po tama yung pinuntahan. At kapag labas mo ng church, puno-puno ka ng takot sa Diyos, that is not the church talaga na itinalaga ng Diyos. Once again, sabi ng Biblia, for God did not give us a spirit of fear. Kapag kayo po'y natatakot, kalalabas mo lang sa church, takot na takot ka, hindi po galing sa Diyos yan. Dahil ang puso po ng Diyos, ang binibigay niya sa atin kapangyarihan, pagmamahal, at maayos na disposisyon. Ito po ay tumutukoy sa ating isipan of power. Dapat nananagana po sa kapangyarihan ng ating isipan because of the Word of God. Of love, nananagana po yung ating pagmamahal sa ating, as a pastor sa aking mga miyembro. At bilang mga miyembro sa ating mga kapwa-miyembro, hindi po tayo kagaya ng mga kapatiran natin na binibira ang kanyang mga miyembro as a pastor, yung kanyang mga miyembro dito sa pulpito. Hindi natin ginagawa yon. And of a sound mind. Maayos na disposisyon sa ating kalooban. So dito po natin malalaman yon. And kapag kayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon, napapagyaman at dahil binababad mo yung mga mata sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang iyong pakikinig sa salita ng Panginoon, ito pong epekto. 2 Peter chapter 1 verse 2. Nananagana po tayo sa biyaya at kapayapaan. Kahit po nagkakagulo ang mundo, pero tayo po'y nananagana sa biyaya at kapayapaan. 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. So kapag tama po yung mensahe na ebanghelyo yung inyong pinapakinggan, ito po ang litmus test. Nananagana sa inyo ang biyaya. Ano po yung biyaya na nakikita mo even though ikaw ay hindi karapat-dapat, pero ikaw ay super blessed at ang kapayapaan. Napapawi ang takot dahil naniniwala kang mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. So, kapag ito po ang pinupuntahan mong church, you belong to the right church. Ito po ay kabaligtaran sa lungat sa katuruan ng maraming tao. Dahil sinasabi nila, pag nasa church ka daw, ikaw ay binibira ng salita ng Panginoon. Dinudurog ka ng salita ng Panginoon. Hindi po. Ang salita ng Panginoon, binubuo ka. Hindi ka ginagawang paminta ng salita ng Panginoon. Kaya nga siya buhay at makapangyarihan. Tayo po, bago tayo lumapit sa Panginoon, o bago tayo nilapitan ng Panginoon, durog tayo. Nung tayo po ikinalingan ng Panginoon, doon tayo binuo. Hindi ka lalong dinudurog ng Panginoon. Kasi kung dudurugin ka pa ng Panginoon, wala na matitira sa'yo. Ang pakay po ng Panginoon, nung kanya kang kinatagpo, ikaw ay kanyang binuo. At dahil dito, naintindihan mo ang ebanghelyo, nananagana ka, muli po sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, sa kanyang biyaya at kapayapaan. So sino po dito ang gusto lang ng biyaya? Ako ayoko lang ng biyaya. Gusto ko nananagana ng biyaya. Ayoko lang din po ng kapayapaan. Gusto ko nananaga ng kapayapaan. Yung bang tipong nagkakagulo na ang mundo, pero nagugulat yung kapwa mo. Bakit ganon? Nagkakagulo na kami, ikaw relax na relax pa rin. Chill na chill. Because kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba. That's the big difference. Amen? At dahil dito, bakit ka nananagana sa biyaya at kapayapaan? Kasi ikaw ay babad sa salita ng Panginoon. Kahit po bumanat ang kalaban, umatake ang kalaban sa iyo, kahit ginagamitan kanya ng tabak, meron ka ring tabak eh. Ano yung tabak mo? Mas makapangyarihan pa sa tabak. Sabi ni Satanas, yung tabak ko, two-edged sword. Ano naman? Yung ang sa akin tabak ng Diyos. Ang kanyang spirito. And this is more sharper than any two-edged sword. So wala pong laban ang kalaban-laban sa inyo. Amen. Amen. Now, tuloy po natin. Meron pong isang pagbabahagi po sa atin ng Diyos sa pamagitan po ng isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon na kung saan tayo po ay ini-encourage ng Panginoon na matuto rin sa ating Panginoong Hesukristo na kung saan nung siya po ay itinukso ng kalaban sa ilang ano pong ginamit ng ating Panginoon bilang kanyang panlaban sa panunukso ng dyablo, ang salita ng Panginoon. Ito po ay mababasa natin in Matthew chapter 4 verses 3 to 4. Na kung saan ang Panginoong Hesukristo po, pag binasa niyo po ito, until verse 11, iniwan po siya ng dyablo. Na nagumpay siya sa dyablo sa panunukso nito. Ang maganda po dito, makikita natin, kung
kung mamatyagan natin ang kasaysayang ito, ang Panginoong Hesukristo po ay dinala sa ilang. Pag sinabing sa ilang, kung kayo po'y pumunta sa Israel, sabi nga nila Pastora Berna at saka ni Pastor Martin na sila po ngayon ay nasa New Creation Church sa Singapore. Hello, nanonood sila. Nandun sila eh. So, advance happy birthday, Pastor Martin. Nung sila daw po ay nagtatravel, napadaan sila sa wilderness, I think talagang wala ka daw makikitang puno. At talaga namang si Jesus po, nung siya po ay nasa wilderness, nandyan din po yung mga mababangis na hayop. I believe. So, siya po ay nasa ilalim pa ng panahon ng pag-aayuno for 40 days in those days. Pero hindi po na nagumpay sa kanya ang kalaban. Ngayon, kung babalikan po natin ang kasaysayan ni Adan at saka ni Eva sa paraiso, na kung saan kompleto o srikados ang lahat, nung inilagay po sila ng Diyos doon, gawa na ang lahat at provided na lahat ng kanilang pangangailangan. Ngayon, dahil hindi po sila maalam at hindi po inangkin ni Adan yung mga panuntunan at mga inilaan sa kanya ng Diyos, nung sila po ay tinempt ni serpent, of course, ni Satan, sa pamagitan ng serpent, sila po ay bumigay sa panunukso ng kalaban at kinain po nila yung ipinagbabawal na bunga mula sa ipinagbabawal na punong kahoy. Bakit? Kasi hindi po inangkin ni Adan yung mga panuntunan at pangako na inilaan sa kanya ng Diyos. Pero tingnan po natin, paano po ginawa ng Panginoong Hesukristo na siya po ay nagtagumpay laban sa kalaban. Basahin po natin ang mga tagpong ito. In Matthew chapter 4, verses 3 to 4. Now, when the tempter came to Jesus, Jesus said, if you are, itong tempter pala, the tempter said to Jesus, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Sabi ng kalaban, kung ikaw nga'y anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Now, dahil alam po ng Panginoon Hesukristo na hindi lang siya basta anak ng Diyos, mamaya po babalikan natin. Anong pagkakilala ni Jesus sa kanyang sarili? Sabi ng Panginoon Hesukristo dito in verse 4, it is written, nasusulat, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Now, nung sinabi ni Jesus ito, it is written or nasusulat, ibig sabihin, familiar si Jesus sa Scripture. And of course, he quoted a scripture verse from the Old Testament. Yun pa lang naman kasi yung kanilang Biblia noon eh. Sa scroll. So, ibig sabihin, binabasa niya yung scripture noon. Wala pa namang New Testament noon eh. Sabi niya, it is written. Bakit it is written? Kasi po, ang kinote niya po dito, it's a verse taken from Deuteronomy 8 verse 3. But man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So, ano ibig sabihin po nito? So, ibig sabihin dito, kabisado ng Panginoon ang scripture. So, ano po ang tinuturo sa atin dito ng Diyos? Para po ma-maximize natin ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, dapat nagbabasa po talaga tayo ng Bible. And you must have a Bible sa inyong bahay. Huwag lamang po natin itong hayaang maalikabukan. Mas maganda po yung Bible natin, binabasa natin. At sabi ni Jesus, it is written. Nung sinabihan siya ng diablo na gawin mong tinapay itong mga batong ito, anong sabi ni Jesus? He quoted the verse from Deuteronomy 8 verse 3. Man shall not live by bread alone. Alam niyo, ito po yung maganda kong paalala din po, maisingit ko lang. Marami pong mga tao sa ngayon kung bakit sila bumabagsak sa buhay. And even, of course, yung mga unbelievers, given na yun eh. Dahil hindi nga sila nakapakinig ng salita ng Panginoon. Pero, bakit may mga Kristiyanong bumabagsak sa buhay na ito? Alam niyo kung bakit? Kasi paalala po dito ng Panginoon sa atin, sabi niya, man shall not live by bread alone. Sa panahon natin sa ngayon, at nung ako po'y bata-bata pa, yung translation ng word na bread sa atin, ano ibig sabihin in other words? Pera, di ba? Ay, bro, wala akong bread ngayon eh. Maraming Christians sa ngayon, kung bakit sila bumabagsak sa buhay, pansinin niyo po yung mga taong, ito po sinasabi ko with love. Wala po itong condemnation. Of course, tayo po'y maghahanap buhay. Binigyan tayong trabaho ng Diyos. Pero kapag kayo po ay talaga namang nalulung na sa trabaho at hindi na po kayo nakakapag-church, dahil ang priority po ninyo ay kailangan ko mag-provide sa aking family. At talagang pag sinasabi mo, kasi pastor, yung linggo na lang yung aking panahon para magpahinga. Maintindihan naman ako ng Diyos doon. Pero sabi po dito ni Jesus, man shall not live by bread alone. So pwede nating sabihin, man shall not live by money alone. Ano po yung pinakakinakailangan natin? But by every word that proceeds from the mouth of God. Pansinin niyo po yung mga mananampalatayang hindi po nakakapag-church talaga.
bumabagsak. At napakarami po nito ngayon. Naapektuhan po maraming mananampalataya after the pandemic. Nasanay na po tayo sa online. Sayang naman. Mas masaya yung on-site kasi merong corporate anointing na tinatawag. Naalala ko po nung kami po yung magkakasama ng Solution Worship. Ito po mga nakalipas na linggo. Sobrang nabuo yung, di ba, Ate Lace, nabuo yung kapatiran. At ako nga, ako'y sobrang proud. Dahil meron po isang papuri singer na lumapit sa akin na pagkamalan na anak ko si Ate Lace. Sabi sa akin, napakahusay kumanta ng anak mo. Sabi ko, hindi ko po siya anak. Pero magaling talaga siya. Pero ako, I'm so talaga na-flatter ako na 3 na yung aking anak ngayon. So, nung mga nangyari sa amin in the previous weeks, talagang napagyaman yung aming samahan. Bakit? Kasi physically magkakasama tayo. At ito po ang nagagawa ng on-site. So, church, sabi po dito, kung kayo po ay masyadong abala dahil hindi na kayo makapag-church dahil Sunday na lang ang panahon nyo para magpahinga. Pero nakakapasok tayo the following day, which is Monday. Sabi ng Panginoon, babagsak at babagsak po kayo. Why? Because man shall not live by bread alone. Hindi po lang datong ang magbibigay ng buhay po sa inyo, but by every word that proceeds from the mouth of God. Pag hindi po kinakarinig ng salita ng Panginoon, babagsak at babagsak po kayo. Pwedeng marami kayong pera, pero later on, yung perang yan, pag nagretiro po kayo, gagamitin nyo para pang-maintenance po ninyo. Bakit? Kasi po may sakit kayo. Hindi po marapat yun. Maganda po, yung perang ating nakukuha mula sa ating mga trabaho, ginagamit po natin yan para po sa advancement ng ating buhay bilang pamilya. At ito po ay nagagamit din po natin, yung ating mga sarili, para ginagamit tayo ng Panginoon for the advancement of His kingdom dahil healthy po tayo. Yun po yung pinakapake ng Panginoon. Amen. Hindi po kayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Of course, I suggest po yung online. Yan po ay tinalaga ng Panginoon. And praise God for online. Marami po tayong mga kapatiran sa abroad. Kaya po hindi natin tinatanggal ng online. It's because wala po silang Grace Church na mapuntahan sa kanilang lugar. At yung mga kapatiran pong ito, alam ko kung meron lamang pong Grace Church doon, sila po ay pupunta sa on-site nila. Pastor, wala akong pagkakataon para makapag-church talaga physically. Why not pray to God? Ask the Lord about it. Lord, bigyan mo ako ng holiday pag Sunday. Meron kami kasama dito sa church. Si Kuya Eman, pinag-pray niya, Lord, gusto ko po ang Sunday ko ay libre. Ano nangyari? Binigay ng Diyos. Why? Because alam niya, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Because the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Marami pong tao sa ngayon, mahirap. Alam mo kung bakit? Ang kayamanan lang nila pera. Pero tayo po, sobrang yaman natin. Yung pera po sa atin, ginagamit lang natin, hindi tayo ginagamit ng pera. Bakit ka mayaman, kapatid? Because you have the Word of God in you. Amen? Now, gusto ko lang pong isingit itong magandang konteksto. Ito sinasabi ng Panginoon, ha? At maganda po matuto tayo. Ito po ay, dagdag lang po ito sa sermon ko sa ngayon. Matthew chapter 4, verses 3 to 4. Dito tayo sa verse 4. Jesus answered yung sinabi ni tempter, gawin mo ang tinapay itong batong ito, sabi ni Jesus. It is written. So, he quoted scripture verse from Deuteronomy 8 verse 3. Man shall not live by bread alone. Hindi lang nabubuhay. Hindi ko kailangan gawing tinapay ang batong yan dahil hindi naman nabubuhay ang tao sa tinapay lang. But by every word that proceeds from the mouth of God. Ano ba yung mga salitang namutawi sa bibig ng Diyos? So, balikan natin, mag-rewind po tayo. In Matthew chapter 3 verse 17, nung siya po ay, dito po ang Panginoong Jesus ay babautismohan sa River Jordan. Wala pa pong himalang ginawa dito ang Panginoon. Church, listen to this. Wala pang napatunayan ng Panginoong Jesus dito. Pero sa mata po ng Diyos, sabi sa kanya ng Panginoon, Ama, ng Diyos Ama. And verse 17, and suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So wala pang ginagawa dito si Jesus, pero sa mata ng Diyos, siya po ay pinakamamahal na anak niya. Na kung saan, siya po ay ang minamahal niyang anak na siya po ay lugod na lugod. Now, pag binalikan po natin itong Matthew 4, verse 3, meron pong dinrap na word dito sa Satanas na ayaw pong ipaalam niya kay Jesus. Pero wala siya magagawa, alam ni Jesus.
Sabi po dito ni tempter, now when the tempter came to Jesus, he said, if you are the Son of God, ano po napansin nyo? Ano yung tinanggal niyang salita? Yung word na beloved. Marami pong Christian sa ngayon, kung bakit hindi nananagumpay sa buhay, maaring alam nila anak sila ng Diyos, pero hindi sila naniniwalang sila ay minamahal na anak ng Diyos. Pero praise God, kayo po dito sa church, hindi lang kayo anak ng Diyos, kayo po ay minamahal ng Diyos at kinalulugdan pa ng Diyos. Kaya po dito, hindi na po pinatunayan ng Panginoon Jesucristo na gawing tinapay yung batong yun. Sapat na. Sabi niya kay Satanas, hindi ko na kailangang patulan ka pa. Now, Jesus gave him a scripture verse. Nag-quote nga siya in Deuteronomy 8 verse 3. Man shall not live by bread alone. So mga kapatid, tayo po bilang mananampalataya para meron tayong makapangyarihan panlaban sa salita ng Panginoon. Dapat establish po tayo as a believer, as a born-again Christian, hindi lamang po kayo basta anak ng Diyos. You are God's beloved Son, in whom God is well pleased with you. Bakit? Kasi kayo po ay naki Kristo Jesus. Every time God looks at you today, He sees you in Christ. Blessed, greatly blessed, and highly favored. Now, sinasabi po ng iba, Laverne, sandali lang. Yung talatang yan, Matthew chapter 4, chapter 3, verse 17, ito ang tinutukoy lang dito ng talata, si Jesus. I beg to differ. Hindi po, I beg to disagree mga kapatid. Hindi po. Kasama po tayong tinutukoy dito. Ano po muli yung sinasabi ng Matthew 3:17? This is my beloved Son in whom I am well pleased. This is also written for you, mga kapatid. Now, bakit? In 1 John chapter 4, verse 17, God judges us hindi po based sa ating mga ginawa, but based on the merits of Christ. Because sabi dito ng talata, love has been perfected among us in this, that we may have boldness. Ano yung boldness? Confidence in the day of judgment. Kahit pa pag dumating yung the day of judgment, hindi ka natatakot. Why? Because you believe that God will judge you based on the merits of Christ Jesus. Because as Jesus, yung dito si Jesus, as Jesus is present tense. Nasaan po si Jesus? At the right hand of God. Healthy. Hindi po depressed. So are we in this world. So, yung Matthew 3:17 is also written for us believers. So, angkinin po natin. Para po ma-maximize natin ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Pag binabanatan kayo ng kalaban, iniespada niya kayo, sinasabi niya sa inyo, hindi ka mahal ng Diyos. Naku, sabi mo sa kanya, hindi. Sabi ng Diyos in Matthew 3:17, this is my beloved Son. Wow, ako yun. Sabi mo, ako yun. In whom God is well pleased. In whom my Father is well pleased. Amen. This is you. At kapag pinaniwalaan mo yon, ginagamit mo ang tabak mo panlaban kay Satanas. Hindi siya makakaporma laban sa iyo. Amen. Because love has been perfected among us in this, that we may have boldness or confidence even until the day of judgment. Why? Because as Jesus is today, so are we in this world. Nandito pa lang tayo sa mundong ito, nalulugod na ang Diyos sa iyo because God is judging you based on the merits of Christ Jesus. At kapag alam niyo pong katotohanan yan, wala pong tabak, kahit po magkabilang talimpayan ang mananagumpay laban sa iyo because you're using the sword of the Word of God. The sword, yung Word of God as your sword of the Spirit. Amen. Amen. Di po ba napakabuti ng Panginoon? Now, ilapat po natin ito sa ating buhay bilang mananampalataya. Isaiah 54 verse 17. Ito po yung napaka-powerful na verse. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. So, paano natin ilalapat sa ating buhay? For example, kagaya po nitong naranasan namin nung COVID-19, itong nakalipas sa 2 taon. Ako yung lumalabas ng bahay nung paraang panahong yun. Kasi ako lang yung may, anong tawag dun, Mami? Yung pass, opo, yung ano. Anong tawag nga doon? Quarantine pass. Sila Aves, sila Missy, si Mami, at saka si Aryan. Hindi ko pinapalabas sila. Pag medyo mabigat na yung dala ko si Aves, sabi ko, Lord, sabi mo sa iyong salita, lagi kong binabalikan po ito. No weapon that is formed against me shall prosper. Even though the weapon is already formed. Nandun na yung weapon ng kalaban COVID-19. Pero sabi ko, Lord, I believe. Sabi ko, it is written. Nakasulat naman talaga sa Biblia So pag mayroong mga bad thoughts po pumapasok sa inyong isipan, and I praise God, kabisado ko yung verse na ito. Kinukote ko talaga, it is written. Minsan, paglabas ko pa lang ng bahay nung araw, alam niyo nung panahon ng COVID-19, di ba? Di ba parang pakiramdam mo, kada kilos mo, hugas ng kamay,
Samantala, nung araw, kung ano-anong dumi hinahawakan natin, hindi naman tayo nag-alcohol. Di ba, maraming nung araw nga, pansinin mo yung mga batang sanay sa kalsada, yung mga madudumi. Matitibay nga yan sa bakterya. Pero yung mga batang pinalaki mo sa air condition, yun yung mga sakitin Pero nung panahon ng COVID, pero sinasabi ko po, maging malinis pa rin tayo Pero nung COVID-19, sobrang ang dami po talaga natatanantang mga tao. Meron po nakasuksok ditong alcohol, meron pang alcohol dito, talaga naman, sobrang alcohol. So tayo po talaga namang nakulti ang utak natin. At to be honest, may mga pagkakataon, pag lumalabas po ako, may pumapasok na bad thoughts sa akin. Now, sabi ko, Lord, sabi mo sa iyong salita, it is written, no weapon formed against me. At ang weapon ni Satanas po, mga kapatid, hindi po galing sa Diyos ang COVID-19. Ito po ay galing sa kalaban ng Diyos. Dapat malinaw sa atin yun. And even though Satan's weapon is already formed, sabi po ng talata, but it shall not prosper against me. Yun ang pinanghawakan ko. Amen. At praise God po, biyaya ng Panginoon. Ako po ay nakatayo dito. Pinagmamalaki ko hindi yung aking sarili. Yung kalusugan ko po ay dahil sa Panginoon Hesukristo. So talaga napaka-importante talaga. Kasi noong panahong yon, kami po, we've decided na wala talaga kaming television, hindi kami nakikinig ng mga balita about COVID-19. At kami po ay, gamitin ko na yung word, abalang-abala kami doon sa Bible study online. Noong panahong yatang yun, Mami, pero 3 times pa yung ating Bible study online. So nandun lang nakafocus yung attention namin. Nila Arya, nila Aves, at kaming mag-asawa. So doon lang talaga, hindi kami nakikinig ng mga balita sa COVID-19. Ilan na yung merong COVID ngayong araw na ito, ilan na yung nangamatay. Naku, hindi namin pinapakinggan yun. Ang pinapakinggan namin, binababad namin, tenga namin, ang binabasa namin, yung salita ng Panginoon. To be honest. Kasi nga po, bakit ko nagagawa po yan? Because may Bible study ako. At 3 times a week po namin ginagawa yun. And it's true. And then, meron po mga nakakausap din ako, sinasabi niya, naku po, anong mangyayari sa atin ito? Si ganito ay namatay. Naku, Laverne, baka tayo nang sumunod. Sabi po nung susunod, let's go back to this verse, pakita natin sa screen. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Paano po natin ma-apply ito sa ating buhay? Kapag meron po mga nagsasabi sa inyo, mga kaibigan nyo, si kumpare, si kumare, naku, paano na mangyayari sa buhay natin? Baka tayo na sumunod na mamamatay. Huwag nyo pong tatanggapin yon. Condemn it in the name of Jesus. Sabihin mo sa kumare mo, Mare, pasensya ka na. Hindi ako naniniwala dyan because sabi ng Panginoon sa akin, even though the weapon is already formed, but it shall not prosper against me. Sasabihin, pwede sabihin sa'yo ng kaibigan mo, ng kumare mo, kumpare mo, yabang mo naman. Hindi ko pinagyayabang. Kinukot ko lang at pinapaniwalaan ko yung scripture promise sa akin ng Panginoon in Isaiah 54 verse 17. Amen. Sinasabi mo lang yan mga kapatid. Faith operates through the Word. At ano bang makapangyarihan tabak ng Espiritu? It's the Word of God. Pag sinasabi niyo po yung Word of God, nagkukot po kayo ng scripture verses, the more po sinasabi niyo, naririnig niyo, lumalagaw ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, sumasang-ayon kayo sa sinasabing katotohanan ng Biblia. At ito ay pinapangatawanan mo na dahil nakasulat sa Biblia. It is written, no weapon formed against you shall prosper. Amen. So kung ano man pong sinasabi ng mga kumpare at kumare nyo sa paligid ninyo, mga negativities, condemn it in the name of Jesus. Pare, pasensya ka na. I don't believe it. Because sabi ng Biblia, kasama ko ang Diyos. Hebrews 13:5. Sabi ng Diyos sa akin mismo, I will never leave you nor forsake you. So every time na ako po'y lumalabas ng bahay nung araw, talagang pinapanghawakan ko, Lord, you have said, kasama kita. At Panginoon, walang makakalapit na virus against me in Jesus' name. Amen. At naniniwala po kung maganda po ang plano ng Diyos para sa atin. So, importante talaga na hindi natin tinatanggal ang ating mga mata sa salita ng Panginoon. Noong panahon pong yun, wala po kami talagang television. At praise God, sira din po yung radyo namin. Napansin nyo, ang daming sira sa appliance namin. At nakatulong. Ito pang binabasa kong verse nung araw, Jeremiah 29 verse 11. Sabi ng Panginoon dito, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Anong plano sa atin ng Panginoon? Plans for well-being. Pag sinabing well-being, healthy and not for calamity, in order, anong purpose sa Panginoon? To give us a future and a hope.
Now, paano ka magkaka-future kung angkinin mo na pag tinamaan ka ng COVID-19 tapos mamamatay ka? Wala ka ng future nun. Nawala ka pa ng pag-asa. Now, i-quote po natin, sabihin natin, pag may pumapasok ng mga negativities, of course, nanggagaling po ito sa kalaban. Sabi mo, it is written, may magandang plano ang Diyos sa akin according to Jeremiah 29 verse 11. Pero alam mo yun, nakakalungkot po, nung panahon ng pandemya, maraming big churches, pinag-uusapan ito Jeremiah 29 verse 11. Sinasabi nila that this passage, it's not for the believers, it's just for the Jewish people. Now, mga kapatid, pagpalagay na po nating tama sila. Pero I strongly disagree with them. Ito pong verse na ito is also written for us because lahat po ng promises ng Diyos sa Biblia, tayo po mga nasa ilalim ng biyaya, belongs to us. Now, ito maganda. Pagpalagay na po nating tama yung sinasabi ng mga churches na yan. Now, this passage, Jeremiah 29 verse 11, is just for the Jewish people. Alam niyo ba, bilang mga mananampalataya, sapul pa rin tayo. Alam niyo po kung bakit? Since we are now in Christ Jesus, we became the seeds of Abraham. Galatians 3:29. Tingnan niyo po ito sa mga nanonood. Kung ito po ay para sa Jewish people lang, sapul pa rin tayo because since we are now in Christ Jesus, we became Abraham's seed. And if you are Christ, mga kapatid, kayo po ba ay nakikristo Jesus? Amen. Then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So anong promise sa Jeremiah 29 verse 11? Alam po ng Diyos ang kanyang plano para sa atin. Plans for well-being and not for calamity. To give us a bright future. Amen. So mga kapatid, di ba? Makapangyarihan talaga ng salita ng Panginoon. What if nung panahon ng COVID-19, babad kami mag-asawa at ang pinag-uusapan po namin, Ma, ang daming namamatay. Sino kaya susunod sa atin? Tsakin po tayo kung sino matalo, yun ang susunod. What if gano'n ang huntahan namin? Pero hindi po namin ginawa po yun. Because we believe that the Word of God is living and powerful. And sharper than any two-edged sword. Amen. Mga kapatid, napapanahon po ito at kinakailangan natin talagang samantalahin po ito. Because once again, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sinabi ko kanina, lahat po ng pangako ng Diyos from Genesis till Revelation belongs to you. And this was made possible through the finished work of Christ on the cross. For all the promises of God, sabi po ng 2 Corinthians 1 verse 20, in Christ are yes. So kung may mga pangako pong nakalagay ang Biblia, that is yes for you. And in Him, amen. Pag sinabing amen, Lord, that is for me. Amen. Pag sinabing amen. Ibig sabihin, you are in agreement with God. Lord, pag sinabi ng Panginoon sa'yo, pinagpala na kita. When you say amen, this is for me. To the glory of God through Him. So every time we receive those promises, alam niyo po ba, nabibigyan po natin ng luwalhati ang Diyos. At kapag niluluwalhati natin ang Diyos, nagmamanifest po sa atin ang mga pagpapala ng Diyos. Sino po ang napapagpala? Yung mga tao sa paligid natin. Kasama po yung mga unbelievers. At nagbibigay din po ito ng luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Kaya po tayo ay mga asin at ilaw ng mundong ito. Na paano ka magiging asin at ilaw kung hindi mo ginagamit ang tabak ng salita ng Panginoon? Ang tabak ng Espiritu Santo. At yan po ang salita ng Panginoon. Grabe. Kasi maniwala po kayo na bilang mga anak ng Diyos. Of course, may mga pagkakataon, dumaraan po tayo sa mga problema. Pero hindi po ang Diyos ang nasa likod nun. Ang nasa likod po nun, tayo maling pagpapasya. Dahil narito pa rin po tayo sa mundong ibabaw na ito, bagsak po sa kanyang kalagayan. Ikalawa, ito po ay direktang atake sa atin ng kalaban. O kaya naman, dahil nasa bagsak na kalagayan tayo ng mundo, gumagawa po ng kabuktutan ang mga tao sa paligid natin sa mga hindi natutuwa sa atin. Kaya may mga pagkakataon, nararanasan po natin ang mga problema at mga suliranin sa buhay. Pero wala po na masasamang bagay na nagmumula sa Diyos. Panghawakan po natin yun. Amen. James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Hindi siya nag-iisip na ngayon, gusto kanyang pagpalain, mamaya hindi na. Hindi po ganun ng Diyos. Because ang puso po ng Diyos para sa atin, He wants the best for you. Because He is not against you, but He is for you. Siya po ay para sa inyo. Kakampi natin ng Diyos. Amen. So dito mga kapatid, going back to Isaiah 54:17, dito, ito pong talatang ito,
ay exclusive lamang po sa mga mananampalatayang naniniwala at nagsusuot ng breastplate of righteousness. This is not for every believer. Tuloy po natin ang pagbabasa. Pakita natin sa screen. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Bakit po nasabing exclusive po ito sa mga mananampalatayang naniniwala sila po ay matuwid sa harapan ng Diyos? Sabi ng talata, this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Kapag kayo po, inaangkin nyo ang pangako sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya na kayo ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, mararanasan po natin ang pangako ito ng Isaiah 54:17. Pero kapag kayo po'y mananampalataya, still, you believe. Yung sinasabi ng kalaban, dahil minsan nga nakakatulong pa ng kalaban ang pastor sa pulpito, sinasabi niya kanyang mga miyembro ng mga mananampalataya, marumi pa rin kayo ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos, hindi po nila mararanasan ang Isaiah 54:17. So bilang mananampalataya, paniwalaan po natin, sabi ng 2 Corinthians 5:21, for God made Jesus who knows sin to be sin for us. Si Kristo sa krus ng Kalbaryo naging kasalanan. Para tayo po mga maglalagak ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay maging matuwid sa kanyang harapan. That we might become the righteousness of God in Christ. Amen. So paano natin i-maximize ang sword of the Spirit? You must believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Kasi po ang ipinupukol na kasinungalingan ng dyablo sa atin. At marahil, kung kayo po, you belong to a church na hindi po nagtuturo ng tunay na mensahe na ebanghelyo, nakukondin na po kayo. Ang masakit po dito, talagang tinatapyas ka ng kalaban ng kanyang tabak. Hindi po kayo mananagumpay dyan. Now, kapag alam po natin ang salita ng Panginoon, ito po yung sword of the Spirit, alam mo na ikaw ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, nakatayo ka pa rin. Amen. Kaya nga po pinapalagay sa atin ng Panginoon ang kabuuan ng kanyang baluti. Nang sa gayon, hindi po natin iiwanan yung ating kinatatayuan, yung ating lupang pangako na inihatid sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Now, Psalm 91:7, ito pa yung talata na sinasabi ko nung araw na kapag lumalabas ako ng bahay nung panahon ng COVID-19. Sabi ko, Lord, it is written. Psalm 91:7, pag lumalabas na ako, of course, may mga viruses sa paligid natin. Ang lakas, sabi nila, nung panahon ng COVID-19. 1,000 may fall at your side. And it happened. Ang daming bumabagsak talaga. Mababalitaan mo nung araw na ito, ang daming na ospital. Ang daming nangamatay. And 10,000 at your right hand. Kabilaan nga eh. Di ba? Pag nanonood kayo ng television, marahil, nababalitaan nyo, ang dami nang namatay nung araw na ito. Bukas na naman, maraming mamamatay. Now, ang sabi dito ng Biblia, but it shall not come near you. Alam niyo po yung na-magnify sa akin ng Panginoon dito? Sa mata ng Diyos, yung virus na ito is just an it. So pag sinabing it, maliit na bagay sa Diyos. Amen. Now, bakit po natin sinasabi ito? Bakit tayo nagko-quote ng scripture verses? Yun po ang ginawa ng Panginoon sa Matthew chapter 4. Hindi po ba? Amen? 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand. But it, sabi ko, Lord, yung COVID-19, it lang po ito, shall not come near me. Pinanghawahan ko po yun. Now, paano po mag-operate ang pananampalataya? You have to declare it. Sabihin po natin, it is written. And then, lagi kong sinasabi rin po, hindi po ito mantra, ha? Ito po ay pagsunod sa panuntunan ng Diyos. Because pinupuno mo ang sarili mo ng salita ng Panginoon, pinupuno mo ang iyong asal ng salita ng Panginoon. Ito po ang laman ng iyong usal. And then sinasabi ko pa ng mga panahon yun, Psalm 91:2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. E pangkaraniwan po ng mga panahon yun, kapag ang tao po'y walang napapakinggan salita ng Panginoon, ano pong laging sinasabi ng mga tao ng panahon yun? Yari ako, baka ako nang sumunod mamatay. Naalala niyo po yung sinasabi ng Proverbs 18:21? Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. If you love to speak death words, it will happen to you. It will you love life words, it can happen to you. Amen. So, importante po, no? Pwede natin ilapat ito sa panahon natin sa ngayon. Marahil nakikita niyo po ang mundo na dumidilim. Pero sabihin po natin, it is written, even though the world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Pangako po ng Panginoon sa atin yan. Still in Isaiah. Amen? Mga kapatid, do you believe it? Amen. Kailangan po tayong magningning sa panahon ng dilim. Bilang mga asin at ilaw, tayo po yung mga mananampalataya.
At dapat po bilang mananampalataya, since maalam tayo sa salita ng Panginoon, hindi tayo matamlay. Punong-puno po tayo ng buhay. Amen. Amen. Now, dito na po tayo. Sabi po ng 2 Corinthians 4:13, this is how faith operates. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, nung pong panahon ng mga Old Testament saints, they believed and therefore they spoke. So ganoon din po ang gagawin natin because we have the same spirit of faith. Sa panahon natin sa ngayon, we also believe and therefore speak. Now, paano po kayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi kayo nakapakinig ng salita ng Panginoon? So, importante yung inyong pinapaniwalaan na papakinggan sa salita na nagmumula sa Panginoon. Kapag tama po ang inyong pinapakinggan, you will now quote scripture verses. At ito po ay bilang pagsang-ayon sa mga tinapos na gawa na ni Kristo. Yun po ang tawag doon ay pananampalataya. Having a good opinion about God, believing na pawang mabubuting bagay lang ang pake ng Diyos para sa atin. Amen. And Psalm 23 verse 4, ito pa ang pinangahawakan kong pangako ng Panginoon noon. Pag lumalabas ako ng bahay, sabi ko, Lord, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. These are just sample verses na maganda po nating i-quote. Paano po natin i-quote yan pag hindi natin kabisado? Alam niyo po, ang pagkakabisado ng salita ng Panginoon, basahin niyo lang pa ulit-ulit. Mamaya po nakakabisado niyo na yun. Amen? So, pwede po ba natin kabisaduhin kasi kabisado niyo yung John 3:16, di ba? Pwede ba next Sunday, paparecite ko po sa inyo yung John 3:17? Doon naman tayo. Kasi kabisado na maraming tao yung John 3:16. Pagdating sa 17, hindi na kabisado. At maganda rin po itong verse na ito na binibigay ko sa inyo. So pag may binabanat ng kalaban, gumagano siya, tumatapya siya gamit ang kanyang tabak. Ano po yung pinakamainam natin na opensiba sa kanya? It's the Word of God bilang ating sword of the Spirit. Amen. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Sabi ng mga kumpare mo, because the Lord is with me. At ang sabi pa niya in Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. So mga kapatid, ano man pong pinagdaraanan nyo sa ngayon, you have the sword of the Spirit. Put it on. Use it. Nandyan po ang Biblia nyo. I suggest magkaroon kayo ng physical Bible. Masarap po magbasa ng Bible. Amen. Pastor, hindi naman ako pastor eh. Kahit na. Papayag ba kayo, binigay sa atin ang makapangyarihang salita niya, hindi nyo gagamitin? Halimbawa po, dito ako bago tayo magtapos. Kayo po ay isang plan holder. Nakabili kayo ng insurance policy. Ano ginagawa nyo sa ahente nyo? Minamaximize nyo, di ba? Tinatanong nyo, ano yung mga benefits ko? Papayag ba kayo hindi nyo ma-maximize ang benefits nyo? Binayaran nyo yun eh. Ang maganda po dito sa atin, hindi po tayo nagbayad. May nagbayad. Kung bakit tayo matagumpay sa ngayon. All you have to do, tanungin po natin ang Biblia. Basahin po natin. You go to church, spend time with the Word, be part of a Bible study regularly, and then alamin natin yung mga benefits natin na meron kay Kristo. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So papayag ba kayo na kayo po'y maiisa ng dyablo? Of course not. Lalo tigit po sa panahon natin sa ngayon. Alam niyo, pag nag-escalate pa po ang gulo sa Israel, hindi natin alam, baka po magtuloy-tuloy na po ito, papunta sa Ezekiel 38. Hindi po ako nananakot. Matatakot po kayo kung kayo po'y walang alam sa prophecy ng Biblia. Pero for us, na meron pong matibay na sandigan ng ating Panginoon Jesucristo at alam natin, at excited na kayo for the rapture will take place soon, hindi natin kinatatakutan yun. Amen? Amen. Amen. So anong minsan nga yung mensahe ng rapture, natatakot ang mga mananampalataya, dapat po hindi. Bakit kayo natatakot? Because kulang po tayo sa knowledge. Sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. But praise God, I honor you kapatid. Thank you for joining us today. Kaya kasama namin sa ngayon dahil minamaximize mo ang iyong tabak, which is living and powerful and sharper than any two-edged sword. And that is the Word of God. Amen. So bilang pagtatapos, dito na po tayo sa ating question once again. Paano ginagamit ang salita ng Diyos sa panlaban sa kalaban? Solution. Whenever Satan attacks you,
stand your ground by declaring all the promises written in the scripture that were already given to you by God through our Lord Jesus Christ. So tayuan po natin yung ating grace ground whenever Satan attacks you, and then declare all the promises written in the scripture. Dapat po talaga alam natin ang salita ng Panginoon. Amen, church? Binigay na po sa atin ang mga promises na ito. And yung mga promises na ito, it's already yours. Paano po nangyari po ito? It's through the finished work of Christ on the cross. So mga kapatid, kayo pong nanonood sa amin, I pray na i-maximize po natin ang kanyang salita. Basahin, pakinggan, be part of a regular Bible study, come to church, yung church na nagtuturo ng mensahe ng Ebanghelyo, nang sa gayon, hindi po kayo matatapang ng kalaban. Because we have the Word of God as the sword of the Spirit. Amen. Nasa sa inyo na po yan. You just have to put it on. Suot po natin. Amen. Are you blessed, church? Amen. So mga kapatid, even though dumidilim po ang mundo, at hindi natin alam ang mangyayari in the future, but one thing for sure, kapag suot po natin at ginagamit natin itong sword of the Spirit, hindi lamang po ito nakalagay sa inyong tagiliran. Ginagamit natin against Satan himself. Mananagumpay po kayo. Hindi kayo babagsak. Katunayan, magniningning pa kayo sa madilim na mundo ito. At kaibigan, gusto kong kausapin, kayo po ay first time na dumalo sa ating pananambahan. I would like to take this opportunity na samantalahin po rin po ninyo. Tanggapin ang paanyaya sa inyo ng Diyos. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, mag-pray po tayo, sundan niyo po yung prayer pong ito. Buksan po ninyo inyong mga labi. Buksan din po inyong mga puso. Tanggapin ang mayamang kaligtasan na inilalaan sa iyo ng Diyos. At kayo po'y maliligtas din. Pwede po ba yun? Sige po, let's pray. Sabihin niyo po ang mga panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Sadyang walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ng lahat ng kasalanan ko. Maraming salamat, Ama. Dahil ang pag-ibig mo ang nagpanatili sa iyo, sa iyong anak na si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At inaangkin ko po ang pag-ibig na yan. At maraming salamat din po na ako ay ligtas na dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. At kung kayo po'y sumunod sa panalangin yan, manampalataya po kayo. Kayo po'y ligtas na. At samahan po kami, kung posible, on-site dito po sa ating church, Solution Grace Church. Tayo po tayo mga kapatid. At awitin po natin ang awiting ito. Bilang pagpupuri sa napakagandang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Inaglaan po sa atin ng Diyos ang kanyang salita. Once again, I encourage each and everyone, magkaroon po tayo ng Bible talaga. And read it. At mag-aaral po tayo ng kanyang salita because the Word of God, written in the Bible, I believe that the Bible is the Word of God, is sharper than any two-edged sword, living and powerful. Kung may problema po kayo sa inyong espiritu at sa inyong kaluluwa, gaya po ng sinasabi ng Hebrews 4 verse 12b, kaya po nitong manuot at tumagos sa pagitan ng inyong espiritu at kaluluwa. Gayon din po sa ating mga kasukasuan at sa ating mga buto. Kung may problema kayo sa inyong physical body, Biblia po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang tugon. Ito po ang ating sword of the Spirit. Nang sa gayon, hindi po managumpay ang kalaban-laban sa atin.
Kasi po ito po ay higit na mas matalim. Saan mang tabak na magkabilay talim. Amen. So kaibigan, marahil ang sinasabi mo ngayon, Pastor, tinatamad ako talaga magbasa ng Bible eh. Well, ganyan po talaga. It's a spiritual battle. Why not ask the Lord for yung desire? Magkaroon tayo ng gutom. At yun po ang hihilingin natin sa Panginoon sa akin. At the same time, kung kayo po ay may mga kabigatan dinadala, give everything to the Lord. Bigay po natin lahat sa Panginoon. At sama-sama po natin idudulog ito sa Panginoon. At asahan po natin na kanyang tugon para sa atin. Let's pray. O Diyos, maraming salamat po dahil ipinabatid mo sa amin sa araw pong ito. Ang tabak ng iyong espiritu ay ang iyong salita. Na kung saan, Panginoon, ayon sa iyong salita in Hebrews chapter 4 verse 12. That your word is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Panginoon, higit pa po itong mas matalas, mas matalim sa anumang tabak na may magkabilang talim. Panginoon, ito po ang kailangan namin at ito po ang kakulangan ng mga mananampalataya kung bakit po sila naiisahan ng kalaban. Lord, thank you for giving us itong offensive weapon na ito. Opensiba namin, counter-attack namin sa mga pag-atake ng kalaban. Marami po sa mga kapatiran namin sa ngayon. Maraming mga pumapasok sa kanilang isipan na sila po ay kinukundina ng kalaban. But Lord, thank you so much for giving us your word, the Bible, which is our sword of the Spirit. Ito pong weapon na ito ay gagamitin namin pang counter-attack sa kalaban. Lord, thank you dahil binigyan mo kami ng isang napakagandang modelo sa aming Panginoong Hesukristo nang minsan po siya ay tinukso ng dyablo doon sa ilang in Matthew chapter 4. Pero Panginoon, ginamit niya ang iyong salita dahil kabisado niya ang iyong salita. Lord, I pray sa amin po mga kapatiran sa oras po ito, even Lord, mga nanonood online. Marahil ang kanila pong hinaing ay wala silang desire to read your word. Wala silang desire to participate in a Bible study. Lord, in the name of Jesus, we ask. Sabi mo, Panginoon, you do not have because you do not ask. And that's why today, Panginoon, we ask that you would give us, Panginoon, itong desire, Panginoon, sa aming puso, itong hunger na meron kami to read your word at maka-attend kami, Panginoon, regular Bible study at magkaroon din po kami ng pagnanasa and finally, a strong decision kung kaya naman po namin, hindi lang kami mag-stay online because, Lord, we will join yung aming mga kapatiran on-site, Panginoon, because gusto mo, Panginoon, na kami po ay mapagyaman sa iyong salita at the same time, maging kagamit-gamit din po sa iyong pananambahan, sa iyong gawain, para mas maraming tao po ang maabot na iyong salita at mas maraming taong maligtas. Lord, in the name of Jesus, Panginoon, alam kong kinakausap mong kapatid na ito. Or marahil, Panginoon, wala po siyang bakanting oras pag-araw ng linggo. Lord, I pray for favor, Panginoon, bigyan mo siya ng special na araw pag-araw ng linggo na kung saan malaya po siya nakakarating sa simbahan. Nang sa gayon, makasama niya ang mga kapatiran at sama-sama naglilingkod at nakikinig na iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, dahil sabi mo, basta hilingin mo sa aking pangalan, ito po'y aking ibibigay. At Panginoon, hinihiling po namin minsan pa ang mga kapatiran, Panginoon, magkaroon po kami ng panahon, libreng araw, na kami po ay magsama-sama sa iyong tahanan para managana kami sa iyong salita. Nang sa gayon, wala pong anumang tabak ang magtatagumpay laban sa amin dahil nahawak po namin ang tabak ng Espiritu, ang iyong salita. Dahil po ito po ay amin napapakinggan ng regular sa iyong tahanan. Salamat po. At Panginoon, naman po ang mga daladalahin na aming mga kapatiran sa oras pong ito. Ang lahat po na ito ay dinudulog namin sa inyo dahil hindi po namin ito kayang dalihin. At dahil, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, ito po ay pagkapiwala namin sa iyo. Ano man pong kabigatan na meron kami. Dahil kayo po ay sadya nagmamalasakit. At kung bakit kayo po ay nagmamalasakit sa amin? Dahil kami po ay mahal na mahal po ninyo. Kaya naman, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga kabigatan na aming mga kapatiran. At ngayon pa man, Panginoon, nagpapasalamat na kami dahil binigyan nyo na po ito ng katugunan. At ang lahat na ito, Panginoon, ay aming inaangkin. Ngayon pa lang, pinapasalamatan na sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi na Amen and Amen. Kaibigan, thank you for joining us. See you next Sunday. Stay blessed.
Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.